Hello po! Welcome po sa YouTube channel namin. Hello mga kabady. It's 10:30. Paalis na tayo dito sa La Sierra Farm, Maragusan. Umalis po kami sa farm na medyo umaambon-ambon dahil po sa rainforest sa itaas. Ipakita po namin yung way namin pababa. Ang araw po at ang ganda ng panahon ngayon. Maragusan proper. Oh, bakak, ang ganda ng clouds. Oh. Yan ba ako ng kanina? Ako din, kanina pa ako ayun, fried chicken. Yan. Sige. Ulit yun, no? Saan? Kilo, yun, no? Yun na naman kainan. Nasa yun. Lechon na lang kaya, malamlamin natin. Tara, oo. Wait lang. Ikot ka na lang muna dyan sa circle. Dahil malapit na po mag-lunch, minabuti po namin na maghanap ng kakainan. Hanap lang tayo dun sa 7-Eleven. Para na tayo doon, may upuan naman. Sit up po yung upuan. Oo. Ikot ka na lang dyan. Ito po yung kakainin natin ngayong lunch. Dadalhin po namin to sa 7-Eleven para doon na rin po kami bibili ng mga drinks. At ang per kilo po nila dito is 700. Ginawa na lang po namin saradong 1,000 para madadala rin po namin yung matitira sa pang-dinner din po namin. Yung 7-Eleven po nila is mismo nasa highway lang rin po ng Maragusan. Buti po yung store nila, merong mga table sa loob para doon na po kami kumain. Medyo mainit po dito sa baba dahil sobrang tirik ng araw, hindi kagaya dun sa taas sa farm, maulan-ulan. Time check po tayo, 12:10. Tuloy na po natin yung biyahe natin papunta sa susunod natin destinasyon. Nandito na po tayo sa rotonda ng Mati, Davao Oriental. Time check po tayo, it's 1:15 p.m. Pupuntahan po natin yung plaza o yung boulevard nila dito sa Mati, Davao Oriental. Nandito na po tayo sa Baywalk nila. Time check po muna tayo, nakadating tayo ng 1:30 p.m. Pagpapasok po tayo dito, wala po silang entrance na sinisingil. Pet friendly po ang Baywalk nila. Pero kailangan nyo pong dalhin ang vaccination card ng bawat pets nyo na proven na na-vaccine po sila ng rabies. Napakalaki po ng boulevard nila. Pwede po kayo dito tumambay, mag-exercise, mag-picnic kasama ng mga barkada. Madami pong pwedeng upuan. Meron din po isa doon sa may dulo na grupo, nagpa-practice po sila ng dance rehearsal nila. Ang sabi po sa akin ni Kuya Guard yung nagbabantay sa gate, paggabi po pinapaandar po nila yung water fountain nila. Tanghali po ito kaya wala po masyadong tao pa. Ang sabi po ni Kuya Guard, madalas po mga 4 o'clock, meron ng mga tao dito nag-e-exercise, nagja-jogging dun sa may gilid ng baybay. Presko po kasi at magaan sa pakiramdam, katabing dagat. Madalas din po yung mga grupo ng motor na nagra-rides, dito po sila nagpipicture-picture para katunayan po na dumaan po sila dito sa Mati. Time check 2 p.m. Going to GovGen. On the way sa GovGen, yung nasa daan kami, marami kaming nakikitang humihinto na sasakyan dito sa spot na to. Nakikita po namin sila nagpipicture-picture kaya huminto rin kami at nakiisyoso. Buti na lang po huminto kami. Isa pala to sa tourist spot dito sa Mindanao. Tinatawag nila itong sleeping dinosaur. Medyo po sa una hindi ko naintindihan kung paano siya naging sleeping dinosaur hanggat sa pinaliparan at sinilip ni Picoy. Itong sleeping dinosaur, isang tourist attraction po na makikita sa Mati, Davao Oriental. Time check po muna tayo. It's 2:45 p.m. at palabas na po tayo dito sa Mati. Tuloy na po natin yung biyahe natin papuntang Governor Generoso. Mga kabady, nandito na po tayo sa San Isidro, Davao Oriental na rotonda. Dito po tayo dadaan paikot papunta sa Manikling Junction Road. Yun po yung dadaanan natin sa next destination papunta sa Governor Generoso. Hindi po kayo maliligaw dahil bago po magrotonda, kung napansin nyo po, meron pong signage doon na kung saan yung way na papuntang GovGen. Mga kabady, ang Governor Generoso po ay ang southeast last part po ng bahagi sa Mindanao.
Samahan niyo po kami, puntahan yung kaduluduluhan ng southeast na part dito sa Mindanao. Time check po tayo, 3:15. Habang binabaybay po namin yung Junction Manikling, Governor Generosa Road, nakakita po kami na nagbebenta ng mga merienda-merienda. Kaya huminto po muna kami. Madami po kasing taong nagme-merienda, nainggit kami at sakto po, maganda yung view, nasa tabi siya ng dagat. Sinabay na rin po namin yung pahinga at konting stretching. Papasok na po tayo ng GovGen. Mga kabady, time check po muna tayo, 3:50 p.m. Simula dito sa checkpoint po nila, papunta dun sa Parola sa dulo ng GovGen. Aabutin pa po ng mga 1 oras kalahati yung biyahe. Dito po sa checkpoint nila, tatanungin lang po kayo kung taga saan po kayo, saan po kayo galing, at saan po kayo pupunta dito sa GovGen. Binanggit po namin na pupunta kami sa Parola nila, kaya sila na po mismo nagsabi kung saang bayan na sasakop yung Parola at saan po yung daan papunta doon. Mababait po sila, Chief. Kailangan lang po ninyo buksan nyo lahat ng mga bintana nyo para po masilip din po nila kung sino-sino po yung mga pasero na kasama ninyo. Tara mga kabady, ituloy na natin yung biyahe natin para hindi tayo abutin ng gabi papunta sa Parola. At ayan na nga, nagutom din si Buddy. Kailangan niya mabusog at nagpagasolina muna kami dito sa Sea Oil bago kami bumaybay hanggang sa dulo ng GovGen doon sa Parola nila. Inabot po tayo ng 1,022.24, 1,023 na lang po round off. At nakaka 743 kilometers na po tayo ng total ng biyahe natin. Tara mga kabady, tuloy na natin yung biyahe natin. Time check po tayo, 3:58 p.m. Mag-aalas 4 na rin. Sana po makaabot tayo sa Parola nang hindi pa masyadong madilim. Medyo malayo-layo pa po ang Parola nila. Nandito pa lang po tayo sa may bungad. Hay, nagbabadya pa po yung langit na parang uulan. Habang binabaybay natin yung daan papunta sa Parola, napadaan tayo sa baywalk nila. Ang lakas makabatanis feels ng baywalk nila dito. Kung mapapansin nyo sa video, ayun no, may sasakyan na nakaparada rin. At merong mga grupo na nagkukumpulan. Kasi po, pare-parehas po sila inaabangan yung sunset. Kung hindi lang po namin nahabol yung oras para hindi gabihin dun sa Parola, mas mamabutihin din namin magintay dito ng sunset para mapanood namin. Harap po kasi ng boulevard nila yung paglubog ng araw. Grabe no, ang ganda ng boulevard nila dito. Ang sarap tumambay at tapusin ang paglubog ng araw. Tinuloy na po namin ang biyahe namin papunta sa Parola nila. At ayun na nga, bumuhos na ang ulan. Medyo umaambon-ambon na ngayon. Ganun pa man, meron pa rin positive na nagpakita sa amin. Ayan, si Rainbow, kaya alam ko huhupa rin to. Diba sabi nga nila, there is always a rainbow after the rain. Positive lang, wag stress. Aabot din tayo sa Parola nang maliwanag pa at hindi umuulan. Time check tayo dito mga kabady, 4:50 p.m. Sa wakas, nakarating na rin tayo sa pupuntahan natin. Ang oras ngayon is 5:20 na, kaya nagmamadali na rin kami kasi baka mamaya pag akit pa lang namin sa Parola, magdilim na. May bayad po ang parking nila dito. 30 pesos po sa mga sasakyan, 20 pesos naman po sa mga big bike, at sa mga ordinaryong motor po is 15 pesos lang. Tara mga kabady, pasok tayo sa loob. Itong Parola nila ay nasa Cape San Agustin. Dahil 5:25 na rin to, wala na pong tao dito sa labas na cashier nila. Akala namin sarado na. Nalungkot ako kasi sayang yung punta namin. Hindi kami nakahabol. Kung tutuusin po talaga sarado na kasi 5:30 na to. Pero nakabukas po kasi yung gate nila kaya sinubukan na lang po namin ni Pleng pumasok. Sinabihan po namin yung nagbabantay doon na kahit saglit lang po na umakyat po kami. Makahabol lang po kami pumunta sa Parola. At buti naman po pumayag siya. Meron pong entrance dito, 50 pesos per head. Salamat kuya sa pagpayag na makaakyat pa rin kami. Saan tayo? Small, medium, large pala yan. Meron din doon makita. Tatlo po yung Parola nila dito. Dito po kami sa gitnang Parola umakyat. Yung pinakamataas na Parola, hindi ko po napansin kung saan yung hagdan. Pero kahit may hagdan yan, parang hindi ko kaya akyatin, sobrang taas.
Kaya sabi ko sa asawa ko, dito na lang kami sa may gitna. Medyo kaya-kaya pa yung heights nito. Nakakalula. Hindi ko na nabilang yung steps nito, pero nakakahilo kasi paikot-ikot. Pero habang paakyat kami, nakakasilip kami sa bawat layer ng view kasi meron mga maliliit na bintana. Makakadungaw ka. Sabay na rin ang exercise ang pag-akyat dito. Medyo binibilisan na nga namin ang pag-akyat dito kasi baka dumilim na at yung importante, paulan na kasi umaambon-ambon. Tada! Ang ganda ng view dito, grabe. Tanaw na tanaw mo yung sunset pero natatabunan ng clouds kasi nga paulan na. Buti na lang po nakaabot kami dito ng medyo maliwanag pa pero sure anytime paggabi na. Tingnan nyo po yung clouds doon sa may dulo. Medyo makapal na at madilim. Sure, umuulan na doon banda. Hihi, ang ganda. Tiis lang sa lula. Napapalitan naman ng magandang view. Salamat Parola ng GovGen sa magandang view. Bumaba na po kami nito kasi madilim na. Hindi ko nga sure bakit dito sa camera parang liwanag pa. Ay, sorry. Time check. 6 o'clock. Kakatapos lang natin dun sa parola ng GovGen. Governor Hinojosa. Tapos, dito na siguro kami magpapahinga kasi 6 o'clock na. Naghanap na lang kami ng spot na Tutulugan. oo, na masistay. Kain muna. Papaparkingan muna natin. Tapos ano? Kakain muna. Oo, kakain muna. Baon namin lechon. Mamaya, yung kinain namin ng lunch, yun din yung kakainin namin dinner. Sige, update lang kami mamaya. Ha? Bye! Mga kabady, habang binabaybay namin yung daan ng GovGen, wala po kaming mahanap na mapapwestuhan para mapagpahingahan natin ngayong gabi. Since medyo maaga-aga pa at kaya pa naman daw ni Pleng mag-drive, hindi pa siya pagod, napag-desisyonan namin dalawa na sa Panabo na kami magpapahinga at kakain. Mga kabady, time check tayo, 9:30 PM. Nandito na tayo sa may signage ng Davao Oriental. Mga kabady, medyo malapit-lapit na tayo sa Panabo. Makakakain at makakapagpahinga na tayo. Time check 9:33. Dumaan na kami ng ng Davao Oriental. Papasok na kami ng Davao del Sur na ata to. Tapos crossing pa Panabo. Siguro doon kami sa Panabo magpapahinga. Para bukas, maaga tayo sa Pasamal. Daan muna tayo sa checkpoint. Good evening, sir. Kaya kita-kits tayo mamaya mga bade. Update ko na lang kayo kung saan kami magpapahinga. Medyo mahaba-haba din yung biyahe namin kanina. Galing kasi kami ng dulo ng south. Sinakadulo talaga. As in, sa GovGen pala, sorry. As in, pinakadulo na siya. Kahit tingnan nyo sa mapa, nasa pinakababa na siya ng yung parola doon, tawag nilang Cafe San Agustin. Doon, maganda. Sulit ang pagpunta doon. Kaya, mamaya ulit. Mga buddy, bye-bye. Mga kabady, tuloy na po natin ang biyahe natin. Nandito na po tayo sa Pantukan, Davao de Oro para makakain na rin po tayo at makapagpahinga. Time check alas 10:19. Nasa crossing na po tayo palabas papuntang Panabo. Time check 10:19. Palabas na po tayo ng highway para sa papuntang Panabo. Sure na po kami na doon kami matutulog. Maghahanap lang po kami ng spot doon. Siguro kung may mga gasolinahan lang siguro. Kaya pa naman pero ganun natin pilitin kasi para bukas mas maaga tayo makasakay papuntang Samar.
Update na lang tayo mga buddy. Bye-bye. Mga kabady, time check po tayo, 10:30 PM. Nandito na po tayo sa Carmen, Davao del Norte. Malapit-lapit na. 10:40, nandito na kami sa Panabo City. Hanap po na kami ng Naghahanap kami ng kakainan yung sabaw. may sabaw-sabaw para mainitan sa sikmura. Update kami kung saan kami makakahanap ng kakainan. Sa wakas mga kabady, nakahanap na tayo ng kakainan natin. Madami kaming nadaanan na kainan, pero di ba ang hinahanap namin yung may sabaw? Sakto, pagdaan namin dito maraming kaldero, kaya sigurado mga sabaw-sabaw laman nito. Sobrang gutom na mga kabady. Ang oras na ngayon is 10:57, halos 11 PM na. Nakakatuwa naming pagpipilian na may sabaw-sabaw. At ang laki ng space ng canteen nila dito. 24 hours daw sila dito. Kaya sigurado yung mga biyahero, yung mga truck, dito po tumitigil para kumain. Ang in-order po namin ay 3 klaseng sabaw, isang balbakwa, isang halang-halang, at isang papaitan. Nasaktuhan din na sabaw-sabaw ang ulam namin, tapos yung lechon na dala namin medyo nalamigan na sa aircon ng sasakyan. Kaya hinalo na lang po namin yan sa sabaw para bumalik yung init niya at yung sebo mawala. Ang total na binayaran namin dito is 570. May soft drinks na kami niyan, itong 3 sabaw at saka 2 mineral water. Habang kumakain kami dito, pinag-uusapan namin ni Pleng kung saan kami matutulog ngayong gabi. Na sana makakita kami ng magandang spot kung hindi sa gasolinahan or sa may malapit na police station. Medyo ayaw na rin po kasi namin lumayo. Medyo hindi rin po kami familiar sa lugar at para makapagpahinga na rin kami kaagad kasi bukas maaga po kami sasakay sa barge papuntang Samal. Kaya sana mga kabady, pagkatapos namin dito kumain, makahanap kami ng magandang spot na mapapwestahan natin, makapagpahinga na tayo ngayong gabi. Paborito yan ni Pleng, yung in-order niya. Ang tawag dyan, balbakwa. Beef yan na parang part ng paa ng beef. Mga kabady, pares pa tayo. Yung tipong nalipasan ka na ng gutom kasi ito 11 o'clock na. Tapos ang gusto mo yung ipapasok mo sa tiyan mo, yung kakainin mo, yung mainit para hindi malalamigan yung sikmura mo. Kaya sabaw-sabaw. Tara, kain tayo mga kabady. Time check 12:03. Nasa Panabo na kami. Tapat ng City Hall ata to. Tsaka dito sa may police station para mas safe. Dito na muna kayo matulog. Bye-bye. Kita-kits bukas. Bye-bye. Ay, thank you Lord for being still alive. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Good morning. Yung spot na napwestuhan namin is nasa highway lang to ng Panabo. Ipapakita ko po yung labas. Dito kami sa may parang tapat ng event hall. Tapos sa tabi merong police station. Kagabi may nakita kasi kami ditong truck na nakaparada din, nagpapahinga. Kaya dito na lang rin kami. Tara mga kabady, ituloy na natin ang biyahe natin papunta sa next destination natin. Doon sa island na pupuntahan natin, first time ko pa lang rin pupunta. Marami din po nagsasabi na maganda doon, kaya excited na rin po ako. At makakapag-car camp tayo doon kasi pwedeng itawid si Buddy papunta sa island. Time check mga buddy 6:49. Nakapasok na po tayo sa Davao. Papasok po tayo ng ng TF nila. Dito po napaka-stricto po dito pagdating sa TF. Ito po mga baliw, pakita ko sa inyo. Dito po yung TF nila. Yan po yung task force nila. Ganun lang.
boss po nito nila. Ito mga badeho. Morning sir. Thank you. Ganun lang mga badi. Seatbelt ka lang. Tapos bukas na ng pinto. Pero yung mga bus dito mga badi, talagang literal hihinto. Ito, kita ko sa inyo. Hihinto, bababa lahat ng mga pasahero papasok dyan. Lahat yan, walang excuses dyan. Kahit sino ka pa, baba ka talaga dyan. Lahat ng pasampang pasahero, van, bus, basta lahat ng pagpasahero, baba ka dun, pipila ka dun sa ano nila. Ganun ka stricto dito pagpasok ng Davao. Update na lang ko kayo ba niya kung nasa pier na kami. Bye bye. Salamat po sa panonood!